Reading and Literacy. Quarter 3, Week 7, Day 1. We have activating prior knowledge. So, sagutin po ang mga tanong. Unang tanong, ano-ano ang mga responsibilidad o tungkulin na inatas ng inyong mga magulang sa inyo sa bahay? Kalawang tanong, ano-ano ang mga tungkulin ninyo sa paaralan? Ikatlo, sinusunod nyo ba ang mga ito at bakit? Ika-apat, ano ang kahalagahan ng paggawa ng ating mga tungkulin? Let's purpose or intention. We will learn to isolate the sound in different positions, substitute sounds in word to produce another word, recognize reading directions, read high-frequency words, and read words accurately for meaning. Also, they will read sentences with accuracy, appropriate speed, and proper expression. Okay, kids, let us read number 1. Alituntunin. A-li-ton-tunin. Ibig sabihin ay mga tungkulin ng isang tao. Kalawa, komunidad. Komunidad. Ibig sabihin, lugar kung saan sama-sama naninirahan ang mga tao. Pangatlo, magalang. Magalang. Ibig sabihin ay pagiging mabait at maayos makitungo sa ibang tao. Ika-apat, linisin. Linisin. Ibig sabihin pagtatanggal ng basura at dumi. Kalima, batas. Batas. Ibig sabihin ay mga panuntunan na dapat sundin upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa komunidad. Basahin natin ang mga salita sa ibaba. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Basahin po ulit natin ang sabay-sabay. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Alituntunin sa komunidad. Ang bawat bata ay mahalaga sa komunidad. Bilang mga bata, may mga alituntunin tayong dapat sundin upang maging maayos at mapayapa ang paligid. Una, maging magalang at mabuti sa kapwa. Gumamit ng po at upo sa nakatatanda. Tumulong sa iba. Pangalawa, linisin ang paligid. Linisin ang kalat. Itapon ang basura sa tamang lugar. Pangatlo, sumunod sa mga batas. Tumawid sa tamang tawiran at huwag maglaro sa kalsada. Pang-apat, mag-aral ng mabuti. Kapag sinusunod natin ang mga alituntunin, nagiging maayos, masaya, at ligtas ang ating komunidad. Meron po tayong mga batayan. Ang gagawin po ninyo ay basahin po at sasabihin po ninyo kung ikaw po ba ay happy or sad, masayang mukha o malungkot na mukha. Unang bilang, binasa ko ang lahat ng mga salita ng malinaw. Kalawa, binasa ko ang teksto ng may tamang bilis. Katlo, sinunod ko ang mga bantas gaya ng tuldok at kuwit.
Kaapat, naintindihan ko ang aking binasa.